sa ating minamahal na Rektor, Father Vic, sa ating minamahal na Vicar Forain, Father Lito, Father Ferds Cornejo, ang parish priest ng Holy Family, mga lingkod bayan na naririto ngayon, mga parishioners galing sa iba't ibang mga parokya dito sa ating bikaryato. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, Happy Fiesta sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po bang pakibati natin ang bawat isa ng Happy Fiesta? Happy Fiesta. Maligayang kapistahan ni Juan de la Cruz. Isa marahil sa pinakamasayang sandali kapag dumadating yung fiesta sa isang parokya. At maraming mga tao ang dumadalaw doon sa simbahan kapag fiesta. Mapayan man ay kapilya, mapayan man ay chapel, o parokya, o shrine. Kapag fiesta, maraming mga dumadalaw. Bakit? Sapagkat maraming mga kahilingan na nais nilang matupad. Maraming mga panalangin at mga pithaya na dala-dala nila na nais nila na maidulog sa ating Panginoon. Kayo, ano ba ang laman ng inyong puso? Ano ba ang laman ng inyong panalangin? Ngayon, nakapistahan ni San Juan de la Cruz, nandoon ba ang ating mga panalangin? Anong laman ng ating mga puso at kalooban ngayon? Pero meron po akong tanong mga kapatid. Kayo ba, dumating ba sa punto sa inyong buhay na nagsawa na kayong magdasal? Dumating ba sa punto ng inyong buhay na dasal naman ako ng dasal, pero parang walang nakikinig? Hiling naman ako ng hiling, pero parang hindi naman ako pinapakinggan. Dumating na ba sa punto ng buhay natin na nanghihinawa na tayo sa pagdarasal? Have you ever reached a point in your life where you wanted to give up praying? When you've been asking God for something again and again, healing, peace in our family, success in your work, guidance for your children, and yet, nothing seems to happen. Parang walang nakikinig. Ano ba ang tingin natin sa panalangin, mga kapatid? Ang panalangin ba ay parang isang wishing well na meron tayong daladalang barya na kapag hinagisan natin iyon at na-shoot, sasabihin natin, matutupad ang aking kahilingan. Ganun ba ang panalangin? Hindi po, mga kapatid. Sa panalangin, pinatatatag ang ating pananampalataya. Sa panalangin, binubuksan natin ang ating puso sa Diyos. Sa panalangin, nababatid ng Diyos ang laman ng ating puso. Sa panalangin, nababatid natin ang laman ng puso ng Diyos. Ganun pala ang panalangin. Sa pamagitan ng panalangin, nakikita natin ang laman ng puso ng Diyos. At ano ang laman ng puso ng Diyos? Kababaang loob. Ano ang laman ng puso ng Diyos? Kagandahang loob. Ang Diyos ay may magandang puso at kalooban. Tayo kaya, ano ang laman ng ating puso at kalooban? Sa panalangin, nakikita kung sino tayo. Sa panalangin, nababatid kung ano tayo. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin sapagkat ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa panalangin. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon kung paano yung isang masamang hukom ay nagdulot ng hustisya doon sa isang taong nangungulit sa kanya. Kung yung isang masamang hukom ay nakakapagdulot ng hustisya doon sa humingi sa kanya, paano pa kaya ikaw at ako? Paano pa kaya ang kanyang mga anak? Pero may mahamon ang ating Panginoon sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon. Ano ang tanong ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon? Sa sandali kaya na dumating ang anak ng tao ngayon? Hindi bukas,
Hindi sa isang linggo, hindi sa isang taon, bagkus ngayon, may madadatnan kaya siya? May makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Siguro magandang i-focus natin yung ating pagninilay ngayon, how can we keep our faith alive? When life seems unfair, prayers seem unanswered, and God seems silent. Paano natin papatatagin ang ating pananampalataya? Tatlong bagay po ang nais kong pagnilayan natin at gagabayan tayo ng ating mga pagbasa ngayon. In our first reading today, Moses stood on the hilltop as Joshua fought the Amalekites. As long as his hands were raised in prayer, Israel was winning. But when he grew tired, the enemy gained the ground. Ano ang sinasabi dito? Si Moises nandoon at nananalangin para dun sa bayan ng Diyos na nakikipagdigma. Nakataas ang kanyang mga kamay. Ganun pala ho yung panalangin, ano? Ang panalangin ay pagtataas natin ng kamay sa Diyos, pagsuko natin sa Kanya, sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Subalit, nakakapagod din magdasal. Bumababa din ang kamay ni Moises. Nakakapagod din na ipagdasal mo yung iyong anak na matigas ang ulo. Nakakapagod din ipagdasal yung iyong magulang na ayaw magbago. Nakakapagod din ipagdasal yung iyong mga kaibigan. Kaya nga, bumababa yung kamay ni Moises. Pero ano ang nangyari sa ating unang pagbasa ngayon? Tinulungan siya ni Aaron at ni Hur. Dalawang tao na sumuporta doon sa kanyang mga kamay. Ano ang sinasabi sa atin ito? Mapapalakas natin ang ating pananampalataya kung tayo ay magsusuportahan, kung tayo ay magtutulungan, kung tayo ay maggagabayan. Mga kapatid, ipagpasalamat natin sa Diyos kung may mga taong nagdarasal para sa atin. Isa o marahil pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating kapwa-tao ay ipagdasal natin siya. Dalhin natin siya sa panalangin. Pero sana rin po, i-appreciate din natin kung may mga taong katulad ni Aaron at Hur na tumutulong para manatili tayong matatag. Sino-sino yung mga Aaron at Hur sa buhay mo na tumutulong, nagdarasal, sumusuporta sa iyo? So the first lesson is this: faith is strengthened in communion. When we pray together, hope together, carry one another, we win the battle of life together. Diba yung walis tingting? Kung isa lang naman yan na stick, makakawalis ba yan? Di ba kinakailangan isang bungkos para makalinis? Yung walis tingting, kapag pinutol mo yung isang stick, mapuputol ka agad. Subalit kung sama-sama, kahit anong bali mo, hindi yan kaagad-agad mababali at mapuputol. Yun po ang kagandahan ng panalangin. Pinalalakas natin ang bawat isa sa pamagitan ng panalangin. Second, St. Paul reminds Timothy in our second reading today. Sabi ni St. Paul, remain faithful to what you have learned. All scriptures is inspired by God and useful for teaching. Ang sinasabi dito ni San Pablo kay Timoteo, when life gets confusing, when we do not understand God's timing, we return to God's Word. Balingan natin ang salita ng Diyos. Sa sandali ng pagdududa, sa sandali ng kawalan ng pag-asa, sa sandali na tayo ay nanghihina na sa panalangin, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Scripture is not just a book, it is God speaking to us in the present moment. The Word gives direction
when we are lost, and courage when we are tired. So the second lesson, my dear friends, is this. Faith is nourished by God's Word. We must not only pray, we must also listen. Marunong ka bang makinig? Sa panalangin ba, puro lang tayo petisyon? Sa panalangin ba, puro lang tayo hiling? Pakinggan mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. The more we root our hearts in the Word of God, the more we can recognize God's will even in silence. Pangatlo, Jesus teaches us to pray always and not lose hope. Prayer, my dear friends, is not about convincing God to do what we want, but prayer changes us. It strengthens us to trust even when we do not see the result. Ganun pala ho, ano? Ang ganda ng panalangin. Ang panalangin, hindi lang para kumbinsihin natin ng Diyos, dapat matupad ang bagay na ito. Dapat ito ang mangyari. Pero sa panalangin, tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala. Panginoon, itinataas ko ang aking mga kamay at isinusurrender ko ang lahat sa iyo. Diba, sabi sa ating ebanghelyo ngayon, yung patungkol doon sa babaeng balo, nagre-remind sa atin yon na ang pananampalataya is not measured by how quickly prayers are answered, but by how firmly we continue to believe. So, when we keep praying, we declare, Lord, I still trust you. I still believe you are good. I still believe you are listening. So the third lesson, my dear friends, faith perseveres through prayer. We do not stop praying because we were tired. We pray until our hearts are aligned with God's heart. Nananalangin tayo hanggang ang puso natin ay maging katulad ng puso ni Jesus. Napakaganda ho na sa kapistahan ng ating parokya ngayon, dinadalaw din tayo ng Nazareno, si Jesus, na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ngayong taon ng Hubileo, ang paanyaya sa atin bumaling sa krus ng ating Panginoon. Sapagkat sa krus ni Jesus, hindi tayo binibigo ng pag-asa. So when Jesus asked, will the Son of Man find faith on earth? May makikita kaya siyang nananampalataya? Anong isasagot natin? We can answer, yes, Lord. If we keep supporting one another like Moses. Yes, Lord. If we keep listening to your word like Timothy. Yes, Lord. If we keep praying with persistence like the widow in our gospel today. Because faith is not about perfect understanding. It is about trusting even when you do not understand. Tatlong bagay po, mga kapatid, ang pinagnilayan natin patungkol sa panalangin, patungkol sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Kinakailangan natin ng suporta ng bawat isa. Kinakailangan natin ng salita ng Diyos at kinakailangan natin ng malalim na pananampalataya at pagkapit sa panalangin hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Manatili sa panalangin, kumapit sa panalangin, naroroon ang Panginoon. Amen.